maliit lang siya. Ito sa ulan, so dalawa yung lalagyanan niya. Meron siya, may kailangan ka, buksan mo lang. Kung ako may sasuggest, ito yung favorite kong bag. Sobrang sulit nito and matibay. Kuha ko naman nasa Emplang. Yun, madalas kasi oh. Welcome back to my channel, Bossing. So, ang tagal kong hindi nakapag-upload ng mga katulad nitong tips and reviews. So, sa tagal, na-bland na ako. Yan. So, kidding aside, ang pag-usapan natin ngayon ay mga bags, luggages, yan, na pwedeng added storage kung babiyahe kayo. Or, pwede rin naman for daily commute. Or kung ayaw nyo mag-top box, mag-bag na lang kayo. Ano nga ba yung mga masasuggest ko na mga bags na meron ako? Or later on, sa dulo ng video natin, yung mga bags na wala ako, pero masasuggest kong pwede niyong gamitin. So yan, tara, pag-usapan natin. So number 1 ay, yung mga common muna ang maliit palaki. So number 1 is belt bag. So I have 2 belt bags. So of course, meron ding mga motorcycle talaga na belt bag which is katulad nito. And katulad nito. Yan. Which is mas maganda kasi yung iba sa kanila ay waterproof. So syempre, kung ayaw mga mag-top box, di ba? Lalo na kung naka-manual ka, ibig sabihin wala kang lalagyanan. So maganda na waterproof. Pero itong dalawa na to, itong isa na to ay Lazada Racing or Shopee Racing. Hindi siya waterproof and medyo maliit lang siya. Yan. And then ito is Transgear. Ito water repellent. Nasubukan ko na to sa ulan. So dalawa yung lalagyanan niya. Meron siya dito. Yan. So ano nga ba ang benefit kapag belt bag ang ating ginagamit? So ito na lang malaki. Mas gusto ko itong ginagamit kasi mas maraming nalalagay. So sa pros muna is, syempre, easy to wear. Lagay mo lang dyan. Ride ka na, di ba? Yan. Pwede mo siyang paikot-ikutin kapag may kukunin ka. Ayun yung pangalawang benefit, which is madaling kunin yung mga gamit, unlike pag naka-backpack tayo or kung nasan man yung gamit natin. Madali kapag naka-belt bag tayo. And katulad nito, kapag medyo malaki siya, medyo marami na rin tayong mailalagay. Ang problema lang, syempre, ang cons dito is medyo limited yung space. Di naman kasya yung kapote dito or mga extra natin. And kapag marami naman tayong nilagay dito is masyado naman siyang bibigat. Lalo kapag dito nakalagay, ganun. Usually ako nilalagay ko dito sa bandang gilid kasi tumatama siya sa may pillion seat. So, yan. Number 1 is belt bag. Kung konti lang naman yung ilalagay nyo. Tapos, lalo kung naka-scooter kayo, mayroon naman kayong lalagyanan ng kapote sa compartment. Yan. So, number 1 is belt bag. Para ako nagbebenta ng bag dito ah. Number 2 is teka lang, wala pala dito. Number 2 is chest bag. So, meron akong chest bag. Actually, free to nung bumili ako ng top box, I think. And this is worth 500 daw. Sec Moto Supply to na chest bag. Ito yung lalagyanan niya. Meron siya dito. Merong some pockets here. Pero hindi to waterproof ah. And then, meron din siya dito, dalawa. Then, dalawa sa harap. Actually, madali, ang pros din nito is madali siyang makakuha ng gamit. And medyo mas malaki-laki yung malalagay mo dito kasi mas mataas siya. Ang problema dito ay medyo hassle isuot, hassle gumalaw, mainit. Yan, ilalak lang natin siya dito. Para ka may vest. Yan, tsaka dito. Yan, halatang di ko ginagamit, di nakasukat sa akin. Yan, nakaganyan siya. Kaso, mainit siya. Isa sa cons nito is, mainit siya. Lalo kung naka-riding jacket ka. Kagandahan lang nito para may pansalag sa hangin. Kaso kung marami kayong ilalagay yung bag or nagamit, is medyo mabigat siya. Yan. Lalo kung naka-sports bike kayo. Iyak. So, yan. Pwede rin tong chest bag if trip nyo. Pero kagaya ng isang belt bag, medyo limited pa rin yung malalagay natin. Kasi minimal lang naman yung malalagay natin dito. Yan. Tapos meron siyang sec sa likod. Yan. Next one is, parang nagbebenta ng bag. Ito yung mga masasuggest ko na talaga. And ito mga proven na ginagamit ko na guys. And next one is yung tank bag. So from the word itself,
sa tank siya lalagay. So, hindi to applicable sa mga scooter or underbone, sa mga may tangke lang sa harap. And actually, sa mga classics, yung most of them is minsan hindi rin applicable to. So, tank bag, meron siyang, yung iba magnetic, yung iba is parang ganito na ilalagay mo pa. So, yan. Kagandahan, mostly ng mga tank bag ay matitigas, hard shell katulad nito. And mas malaki na yung malalagay mo kasi isang bulto na siya. And mostly, yung mga ganito, yung iba, meron na rin kapote. So, kapag yung nilalagay dito, so kapag umuulan, is very safe yung gamit natin. Pangalawa, na maganda dito is ease of access din. So, kanya, ganyan siya. May kailangan ka, buksan mo lang. Makukuha mo na yung gamit mo. And yung mga lately na lumalabas na mga tank bag ngayon is, ito kasi medyo lumang model to. Meron siyang lalagyan na ng phone dito na transparent. So kung wala kang cellphone holder or kung may cellphone holder ka man pero umuulan, pwede mo siyang ilagay sa loob. Makikita mo pa rin yung mapa mo which is nasa harap mo lang. So very good siya doon. Yung iba, pero di ko kasi masyadong trip yung mga tank bag na sobrang lalaki. Yung iba kasya na dun yung mga kapote. Dito medyo alanganin pa. So yan. Tsaka syempre medyo nakakailang sa harap pag nagmamaneho. So ito yung mga cons. Medyo nakakailang. And pag medyo nakababay panel mo, tapos may cellphone holder ka pa, di mo talaga makikita yung panel. Very maliit na bagay lang naman yan. Tsaka pag yung masyadong malalaki, for me, subjective, hindi siya masyadong cool tingnan. Yung mga ganito okay lang. So, ayan. By the way, ang brand nito is Cloma. Yan. May nakikita ko mga Gixxer na nakaganto. So, ito na. Dako na tayo sa lalim. Punta na tayo sa mga bags na talagang ginagamit ko. Or suggested ko. Saan na ba ako? Number 5 is motocentric tail bag. Dati na vlog ko na to kung paano ikabit, ano yung benefits. Pero balikan ulit natin. So, ito yung itsura. Tail bag siya. Ibig sabihin sa likod, sa pillion seat. Pero, hindi siya pang mga manual lang na katulad ng Gixxer, gano'n. Nagamit ko na rin to sa Honda Wave 100. Pwede rin siya sa scooter. So, marami kasi siyang function. One is, ito yung mga pros niya. Pwede mo siyang gawing backpack. Pangalawa is, pwede mo siyang gawing naka-clip sa likod mo, sa tail bag mo. And, pwede mo siyang bitbitin lang dahil meron siyang dito. Sobrang tibay nito. 3 years na to, I believe. Kasing edad to na halos nung Gixxer kasi dati ayoko mag-top box. So medyo hard shell siya. Yung gantong version niya na wala pang kapote is waterproof na. So, pero syempre medyo may katas-katas pa rin pag tumagal kasi kung makikita niyo yung kanyang cover is yung pang waterproof, no? Pero meron din siyang kasamang, ang gusto ko dito is may kasamang kapote. May barya. May kasama siyang kapote yan na may may tatak din ng motocentric. Kaya ito yung favorite kong bag. Ito yung trusted ko na. So, gaganyan mo lang siya kung malakas talaga yung ulan para sure ka na hindi mo babasa yung gamit mo. And, ayan, may compartment siya dito. Usually, dito ko nilagay yung mga wallet, yung mga gusto kong easy access. Kasi medyo hassle kapag bubuksan mo pa siyang pag ganon. Isa pa sa pros nito is actually helmet bag din to. So, kasya dito yung isang full face helmet ko. Ang helmet ko ay Spider Shift 3. Yan. So, full face yun na helmet na medyo may tuka sa dito. So, kasyang-kasya yun dito. Medyo may malalagay ka pang konti. So, pasadahan natin yung loob. Yan. Meron siyang pockets dito. Meron pa nga siyang pang tali dito para secure yung gamit mo. Yan. Medyo malaki. So, ito yung straps pang lalagay natin sa iipit mo sa ilalim ng upuan mo or ng pillion seat para maikakabit dito. Yan. Tapos, mukha lang siya maliit ngayon kasi nakatali siya ng mahigpit. Pero kapag bili na kayo ng bag. Yan. Pag tinaas natin, tataas yan. Pwede mo siyang, wala kasing laman ngayon kaya hindi masyadong makita. Yan. Tataas yan ang taas. Maglalagay na lang ako ng picture dyan para mas madaling ma-picture out. No? So, yan. Yan ang ating motocentric na tail bag. Ang medyo cons ko lang dito ay ayun. So, for Gixxer, specific ay
kapag nilagay ko to, hindi na ako makapaglagay ng top box. So, mamimili lang ako kung may top box ako or ito yung gagamitin ko. So, siguro sa iba, kung wala kayong angkas, tapos medyo yung nakalayo yung top box, yung padulo talaga yung top box, yung bracket. Pwede nyo pa siyang magamit. So, added storage talaga siya. And then, other cons is, kung yung lisensya nyo, may kukunin kayo sa ilalim ng pillion seat. So, syempre, tatanggalin nyo pa siya. Ganon. Kung yung fuel, yung gas nyo ay nasa ilalim, tatanggalin nyo pa siya. Parang yung tank bag, ayun din yung cons ng tank bag. Tatanggalin mo pa bago mo ma-access yung ilalim ng upuan or yung tanke. And, last, actually, yung mga cons nito is hindi naman mga ganun ka big deal. So, syempre, kapag bubiyahe ka, alam mong may kukunin ka sa ilalim, lagay mo na sa taas para hindi mo na siya gagalawin ng gagalawin. And then, pangalawa naman is hindi siya masyadong cool tingnan pag maraming laman. Kasi masyado siyang nakabulto na malaki. Pero again, hindi naman big deal yon. Kasi pag pinicturean ka, usually naman nasa harap eh. So, hindi makikita yung nasa likod mo. And, isang comment ko lang siguro dito, which is not really a big deal din, is hindi ko masyadong trip tong straps nila. Ang hirap. Masyadong malambot. Minsan magulo siyang isuot. Pero, again, not much of a big deal. Kung ako may sasuggest, ito yung favorite kong bag. Sobrang sulit nito and matibay. I think 1.9 ko to nabili. So, sa Lazada Racing meron ito. Again, motocentric tail bag or helmet bag. Last, sa mga meron ako, is itong recently na-purchase ko na motocentric na backpack. Yan, medyo mas malaki siya. Bakit ako bumili nito? Kasi pag pumapasok ako, may dala akong 16-inch na laptop. So, ito siya. Meron siyang pocket dito. So, ito ay walang kapote pero waterproof to. Yan. And kasya din dito yung full face helmet. Helmet bag din to technically. So, kung titingnan natin sa loob, yan. May lalagyan na talaga siya ng laptop. Ito yan. Tapos may pocket din siya dito. Yan. Pocket ng laptop, may pocket pa dito. Tapos isang malaking space. So, kung marami kayong lalagyan, kailangan ilagay, ay marami kayong pwedeng ilagay dito. Tsaka reflective din to. Tapos may lalagyan siya ng tumbler. Yan. And kapag sinuot nyo to is meron siyang meron siyang parang lock sa gitna. Kasi di ba minsan medyo magulo yung pag umaandar tayo, meron siya dito. Yan. Hindi siya masyadong magalaw. So, syempre, pros nito is mas malaking lalagyanan, waterproof, tsaka stylish design. And mas malaki yung large. Mas malaki yung large storage na siya. Malalagay mo na yung kapote mo, same with the motocentric tail bag. Ako kasi, ewan ko sa inyo, ako yung tipo ng sigurista. Kaya gusto ko lahat ng kailangan ko is dala ko, kapote, mga tools, lalo pag long ride. So, yan. And ang cons lang nito, even yung motocentric na tail bag, kapag naka-backpack is syempre, medyo mainit sa likod. Tsaka, medyo mabigat sa likod. As a normal backpack, diba? Medyo mainit sa likod, medyo mabigat sa likod kapag dumami na yung lagay. Pero at least, stylish ka kasi wala kang top box, wala kang nakalagay na iba. Tsaka, maganda yung bag mo. Yan. Yun nga lang, ang ko dito is walang kapote. Siguro kasi dahil medyo malaki na siya, mahirap siyang i-cover up. So, tiwala lang talaga na waterproof siya. So, yan. This is the motocentric backpack. I think I purchased this 2,000 ba? O 1,200. Lagay ko na lang dyan yung itsura. So, yan yung mga bag na yan. So, para sa ating mga honorable mentions. Una is, bago tayo pumunta sa honorable mentions natin ng mga bag or luggages ay, kung papansinin nyo, naka Suzuki jacket ako. Hindi pa tayo sponsored. So, Suzuki baka naman, ang dami ko nang nabudol sa bumili ng Gixxer. Yun lang. So, punta na tayo na sa honorable mentions luggages. 2,000 years later. Usapang bag pero ako hindi ako nakabag. So naka-top box pa tayo ngayon. Pero next week tatanggalin natin yan dahil ang next vlog natin or next vlog natin is may bagong setup tayo dito. May
few accessories tayong idadagdag mga bossing para mas maangas. So kailangan tanggalin to. For the meantime, kahit maulan, tiis ganda tayo, tiis pogi. Kaya kailangan natin yung mga bag na diniscuss kanina, kasi tatanggalin natin to. Balik natin yung handlebar kasi may bago tayong setup para mas pogi si Jixie kahit tumatanda na siya, diba? So yan yung mga bags na pwede nyong bilhin, gamitin kung nag-iisip kayo magdagdag ng storage or ayaw nyo ng may top box. Ako personally talaga tinatanggal ko yung top box kasi nga mas maganda yung forma kapag wala. Pero katulad ngayon, rainy season, medyo marami ako laging dala na mga importante, nagta-top box na ako. And I think di naman sila ganun kamahal. Marami na rin available talaga ngayon ng mga gamit for riders. So yeah, next vlog nga pala natin, bossing, di ko alam kung alin na mauuna, yung night ride or yung ating pagse-setup nito. Hindi naman actually sobrang setup na setup, pero meron mga konting accessories tayong ilalagay. Tingnan natin kung babagay sa ating Gixxer. So kung bago ka lang dito sa channel, yan, puro mga travel tips, accessories na hindi lang naman exclusive for Gixxer ang ating dinidiscuss. So follow, subscribe. Meron tayong TikTok, guys. Sa FB hindi ako masyadong active, so kung di kayo na-replyan ay sorry na agad. Mas active ako sa TikTok. Yan, doon din tayo nagre-repurpose ng ating mga reels or yung mga bagong reels natin, ng mga short form. Ang lalaki nyo. Yan. Sana ako? Nasa Plaridel. Yan. So please do subscribe, like, and comment. See you more. See you again sa mga susunod pa nating content. Medyo sisipagan natin ngayon, ngayong 2025. Goal natin is mag 4,000 subscribers. And mas more likely hindi ako masyadong magko-concentrate na sa Gixxer. Tsaka try nating mag-ride as much as possible. Pero more likely hindi ako masyadong makakalayo dahil syempre busy tayo. Pero we'll see. So thank you for watching, bossing. Ride safe always. God bless. Habang di ako makasingit dito kasi may ginagawang daan doon. Rush hour na kasi, 5:26. Babay pero dumaldalan. Very Kenya travel.